Sec, um, sa inyo pong sa tinagal-tagal niyo po sa kagawaran sa departamento, um, papaano kaya nangyari 'to? Ano ho ang inyong teorya dito na kapipirma lang ng kontrata and then binayaran kaagad ng halos the full amount of the project? Well, I am very surprised. Actually, sabi ko nga, sa tagal ko na sa ganitong gobyerno at ito po nangyayari na naman ito sa mga ganitong district engineering offices. So something sa akin lang something prodded them actually to get into this kind of a anomalous procedures. I don't know. That's why we are trying to unearth actually kung bakit nila nagawa yan. Alam naman nila po yung mga patakaran and they are being dapat lang namomonitor din naman at ng district offices. At hindi ko alam kung bakit malakas na loob nila na gumagawa ng ganito. Opo, Among kasi yung district engineering offices in Bulacan, no? Tatlong engineering offices in Bulacan. At kakapagtaka itong isang engineering district lang naman po ang merong mga ganyang anomalous transactions na nakita namin for now. For now pa lang. So, patuloy po kayong nag-iimbestiga. Maari bang sabihin natin na in this particular district, hindi ito isolated mismo, itong kaso ng SIMS sa kontratang ito, sa proyektong ito? Meron pa bang iba? Ito nga tinitingnan namin, Ted, sa buong mga flood control projects at this point in time. Opo, pero sa first district mo ng Bulacan, ito ba lang muna ang inyong nadiskubre o meron pang kapareho nito na binayaran kaagad nga, wala pang 2 buwan yung halos kabuuang halaga ng kontrata tapos ghost naman pala? O kaya sabihin na po natin, kahit di pa tapos, binayaran na ho ng kabuuang halaga? Well, we will soon coming up with our report, yung namin, investigations. Kaya sinasabi nga namin dito na nagkaroon kami ng validation teams na pumunta doon sa mga mga regions, districts. At ito yung sinasabi nga na namin na nag-assess sila, merong present or absent yung mga projects yung mga projects na binigay namin na data doon sa Office of the President.